baka maditiagas mo. Posible nga hyperacidity dayta. Sa nga umanay nga stomach pain meds laing. Ag Kremel S tablet ka. Kabilgan nga brand para ti hyperacidity. Based on Urban Area's nationwide category tracking study by DSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Gusto kong mag-relax pero nasakit tibagin? Agalaksan FR. Ada reliefan, relax pa'y. Sulit! Tapdugin manen nubigat. Totoo ang relax, walang sakit na katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Aksyon! Radyo! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, magilim sa panauhin. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Champion presents Real Talk sa Labahan. Ilang oras na? Naninilaw ka pa rin? Puti! Puti! Pumuti ka na! Ang intense na sa bagong Champion Blue Powder. Wala nang drama dahil ito lang ang may optical blue brighteners. Easy ang linis puti. Wala na ring paninilaw. Champion? Blue powder? Bago? First ever Champion Blue Powder. Easy lang. Walang labadrama. Champion, tapat po sa inyo. Idol, may sakit ka yatang malupit. I got this, Rocky! Ako'y nabinat, ulo ko'y sumakit. Sakit ng katawan na may lagnat. Sabay-sabay man ang mga kuan-kuan. Rexidol 40 ang ating idol. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol 40. If symptoms persist, consult your doctor. Champion presents Real Talk sa Labahan. Nay, inaasar ako sa school. Kay tatay pa daw uniform ko kasi naninilaw. Hindi dapat yan Nay, wala sanang drama kung nag-Champion Blue Powder. Ito lang kasi ang may optical blue brighteners. Pasado na sa kaputian, may anti-yellowing pa. Champion? Blue powder? First yan Correct. Easy lang. Walang labadrama. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! This time check is brought to you by iKeeler Enjoy Coffee. Para sa mag-asawa, iKeeler Enjoy Coffee. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker of world-class quality Pride Detergent. Aksyon! Radyo! Champion Detergent, tapat po sa inyo. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bilib. Aksyon! Radyo! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host.
I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Kastan o Smart iti Dishwashing Paste. At a double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Customer number 6. Agat ang nakman ti agas para ti sakit ti ulo. Sige apo. Ngayon na metan ti agas ti panatan. Ma'am, nangingina no sa guys sa ti agas. No adaan ti duwa sintomas, mabalin nga trangkaso daytan. Ag bioflu asigod. Ag paiso? Kabaalan nga labanan ti bioflu, ti amin nga sintomas ti trangkaso. Ti presyo a 8.50 pesos SRP lang. Saanan ang masapol ti nagadunga agas. Sige, agat ang nakman ti bioflu. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Bioflu. If symptoms persist, consult your doctor. Champion presents Real Talk sa labanan. Naninilaw pa rin tong putang damit. Kamay ko, ang sakit-sakit magkuskus. Naglalaba lang yan. Ang drama, no? Mag-new Champion Blue Powder ka na kasi. May optical blue brighteners kaya solid magpaputi. Anti-yellowing din. Champion? Blue powder? Yes, Champion. Easy lang, walang labadrama. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! iCare 18-in-1 Coffee. Pinaghalong natural na sangkap gaya ng glutathione, collagen, chia seeds, malunggay, mangustin, at marami pang iba. Mas pinasarap, mas pina-healthy ang coffee experience mo araw-araw. Perfect sa kahit anong edad para sa mga active, health-conscious, at sa mga mahilig sa masarap at makabago. iCare 18-in-1 Coffee. No approved therapeutic claims. Iba ang kape kapag natural. Tikman ang iCare 18-in-1 Coffee. Kombinasyon ng herbal at modernong sangkap. Perfect para sa mas active na lifestyle at masarap sa panlasa with glutathione, collagen, stevia, guyabano at marami pang iba. iCure 18-in-1 Coffee. No approved therapeutic claims. Mababata man o senior, suwak sa'yo ang iCure 18-in-1 Coffee. Natural, masarap at paborito ng buong pamilya. Sa bawat higop, dama ang quality ingredients. Mangustin, chia seeds, moringa at collagen. iCure 18-in-1 Coffee. No approved therapeutic claims. Aksyon! Radyo! Agsakit ti ulom, ulcer, diabetes, narigat ka ang makaturog, aginong kalaeng ti iCare Stem Cell Coffee. All-in-one, natural drink nga agpaay kadagiti sakit mo. iCare Stem Cell Coffee. No approved therapeutic claims. Kabsat, awan ka diti pigsam, ag iCare Stem Cell Coffee ka. Adaan glutathione, collagen, ken chamomile para tinapigsa abagi, ken glow nga kutis. iCare Stem Cell Coffee. No approved therapeutic claims. This time check is brought to you by iCare Enjoy Coffee. Para sa mag-asawa, iCare Enjoy Coffee. Aksyon! Radyo! Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tapat po sa inyo. MX3. Dito ako bilib. At Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker of world-class quality Pride detergent. Mga idol, si Aksyon nararuot detoy. Amok nga grabe ti panagpursigi tayo para iti pamilya tayo. When, tiya trabaho ken iti rigat ti aldaw-aldaw, ada dagiti kabuso rakas labinat, sakit ti ulo, panakit ti bagi, ken lagnat. Dagitoy, mabalimpay nga agsabay-sabay. Ngem saan kayo agpatingga sa adda Rexidol Forte, ti diskarte kontra binat, ken agsabay-sabay asakit. Kombinasyon da itoy ti paracetamol plus caffeine, iso nga mas napartak ti epekto na ti bagi tapnon makasubli tayo ti trabaho adagos. Kas nakanyak kas DJ, saan nga maliklikan ti panagsabat
sabay-sabay ya sakit. Anay ko, kasaday tuyan, kasapulak ti Rexidol. Nagsakit man launay, detoy nariknat, nabingnatnak, rimaman pa iti sakit ti ulok, bagbagik ken aggurigurpay. Tulungan dakman, kuma, antimelay. It's me, your auntie! Diskartehan natin yan! Rexidol Forte, ang mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Pag binat at sabay-sabay na sakit ang bumanat, ang idol ko dumiskarte, Rexidol Forte. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Aksyon! Radyo! This time check is brought to you by iKeer Enjoy Coffee. Para sa mag-asawa, iKeer Enjoy Coffee. iKeer 18-in-1 Coffee. Kape mo, partner mo. Hindi lang pampagising, may alaga sa bawat higop ng iKeer 18-in-1 Coffee. May 18 natural na ingredients gaya ng turmeric, mangustin, agaricus mushroom at marami pang iba para sa mas active at mas productive na araw. Mag iKeer 18-in-1 Coffee. No approved therapeutic claims. iKeer 18-in-1 Coffee. Sa dami ng kape, paano ka pipili? Siyempre, doon ka sa likas ang galing. iKeer 18-in-1 Coffee. May malunggay, chia seeds, stevia, at marami pang ibang superfoods. Tunay na sarap, tunay na galing. iKeer 18-in-1 Coffee. Timpla na. No approved therapeutic claims. Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Beno kagilian na padaanan na ti programa Sika Kintilenteg. Babayan kini Attorney L. Rene Kidris Castro mapagsasaritaan tayo tiniyato yung malem na pakasikta na po iti labor laws aglalo ka dito itapta nga panpanawen iti Paskwa saan niya ta maapektaran na iti empleyado aglalalo ka iti adda iti privada sector. Alas 2:17. This time check is brought to you by iKeer Enjoy Coffee. Para sa mag-asawa, iKeer Enjoy Coffee. Sika Kintilenteg. Saan a biktima ti panagbalin nga ignorante iti linteg. Amwen ti kalintegan ditoy. DCJC Aksyon Radio iti Sika Kintilenteg. Gaputaawan may laksid iti kawanam mo. Sika Kintilenteg. Iti kada Domingo alas 2 aging kay alas 3 ti malem. May sanga oras apan nakailawlawag na iti linteg ken kalintegan babaen kariti legal experts. Sika Kintilenteg. Told you life was gonna be this way. No one told you life was gonna be this way. Beno kagilian na alas 2:18 ti oras para iti programa tiyo Sika Kintilenteg with our guest ni Attorney L. Rene Kidris Castro. Mapagsasaritam ti apo about labor laws aglalalo kaniti nga panawen ay ti Christmas season para kaniti empleyado aglalalo pa kaniti adda ti pribada nga sektor ti panakabuso iti panagtrabaho da even to the extent of compelling this their personnel or employees nga dada dito'y activities da nga dito'y ket mabalin nga maisalungasing iti paglintigante po iti trabaho. Yung kasangwala na po ngayon tayo ipadano na po dito'y mapagsasaritaan tayo may panggap ka rito nga issue intimate pangablaawen na po ni Attorney Kid Castro. Attorney, good afternoon. Yes, hello. Good afternoon, sir. Kinkas kamit din, dagiti nayat nga dungdungig kadeti na nataka program. So, din again, siyempre, tiyempo tayo mo't nga deti topiko nga ay pagsasaritaan. So, i-connect tayo at kadeti may panggup iti panang celebrar tayo, of course, iti holiday season. So, as we all know, di ba, sir, siyempre, kaliwat kanan dito, di nagiti mai-iswat nga aktibidad nga panang celebrar tayo iti Christmas. So, ngayon, siyempre, damag din na, kadwan na, digiti ang dadamo nga empleyado,
So, syempre, at dagitay, ano kwa pagsasauda nga, da kayo iti nagaran bubing. So, da kayo iti baro. So, dapat da kayo iti eksala iti Christmas program. So, di ka ti may, and of course, there are also employees who cannot, okay, or sometimes they do not want to participate in Christmas program. So, siyempre, naging sikat na yung sapin tungkol dito. So, meron ngang advisory, although walang advisory number, doon sa papaalala ng ating DOLE tungkol sa pagkakaroon ng karapatan ng isang empleyado na tumanggi na sumayaw sa isang programa kung sila ay pipilitin. So, tingnan natin kung ano ba ang basehan sa ilalim ng batas. And of course, ko na tayo, sir, nga nakita tayo nga yung empleyado na pinakain sa sahig. So, di ba, nakita natin, sumikat ulit yan sa ating social media. So, may picture pa yan. So, ang tanong, okay lang ba napakainin ka doon sa sahig? Okay, requirement ba kasi na magkaroon ng tinatawag nating pantry, di ba? Alam natin may kusina ba dapat yung isang opisina na kung saan dapat kumain yung mga empleyado. So, yan yung ating pag-uusapan ngayon kasi napapanahon. So, unang-unang, sir, yung ating okay, baliktarin na natin, unahin natin yung nag-trending na empleyado na pinakain sa sahig. So, ano bang violation nito yung employer, particularly sa ilalim ng batas? So, kung empleyado ka, pinakain sa sahig, so it's already, itong malinaw na may paglabag sa batas. Okay, it depends upon the context of this, yung pinakain ka doon sa sahig. So, unang-unang nakikita nating violation dyan would, of course, yung ating Labor Code of the Philippines. So, that is a manifestation of a violation, okay, or paglabag sa yung karapatan na manggagawa sa makataong pagtrato. Okay, so dahil nakapaloob sa ating Labor Code na may karapatan ang empleyado sa dignity and respect sa lugar ng kanilang trabaho. Okay, so that is isa yan. Wait lang. Okay. Wait lang, sir. Okay, so sige lang, attorney. So, bali, dito itaptapo nga issue ng entay nakamaten is about improper treatment kariti empleyado ag lalo kariti na pribada nga sektor. Example, iso dito dinakamat na nga timay sa empleyado ket nakita tayo na po dito post na ni Attorney Kib iso dito empleyado nga ti panganan na ket iti pader sangsangwen na iti pader hay nakolord empleyado pinakain sa sahig ng fire exit pa hindi sa isang medyo mas disenteng lugar doon sa kinararoonan ng kanyang mga kasama na siguro may nagaganap na okasyon ito baka naman sa Christmas celebration po nila. And second one is the mandatory dance performance sa Christmas party. Is this legal? Is it not a violation of the human rights of the employee? And 8 oras. Okay. According to Labor Code Article 83. So, bali dito po ti pagpusipusan, di discussion tayo. Itiriyato yung mali, may panggap ka rito yung tratamento riti employers ka riti empleyado da. Atan? Okay na, engineer? O, madipay? Something abelo, okay na? Okay, attorney, please continue. Okay, sir. So, syempre, although we are not actually, shall we say, hindi kasi ito laging pinag-uusapan pagdating sa opisina dahil it's already a default
na pagdating sa pag-conduct ng mga programs, talagang that is already part of our tradition. So ngayon, ang gusto lang nating liwanagin, although ako hindi ako kontra dyan kasi in the first place, I also enjoy yung festive food ng ating December. Kasi siyempre kung may program yan, so siyempre masaya tayo. But then again, there are also religion na hindi sila naniniwala sa Christmas. Although meron din silang sinasabing Christmas but they do not celebrate. So ang tanong, pwede ba natin silang i-require to join our program? So although option naman nila yan. So kung gusto nilang sumali, so and of course they already considered it as part of their parang pakikisama na rin, and of course yung parang they look at it more as an event na parang family day na they will join. So that is their option. But then again, ang question dyan, if we would make it mandatory for them to join us, na hindi naman sila willing to join. So ang tanong, pwede ba natin silang parusahan dahil dito? So the answer is no. So kasi minsan nililink kasi ng ibang empleyado na when we talk about Christmas program, usually dyan na kasi binibigay yung tinatawag nating Christmas bonus. Kasi nililink yung Christmas bonus. But then when you look into our labor code or any other laws, hindi kasi wala kasing tinatawag na Christmas bonus. Kasi when you talk about bonus sa ating batas, pag pinag-uusapan kasi ang bonus, ibig lang sabihin na una, hindi yan mandatory. That is just an act of generosity on the part of the employer. So, yung ating basehan dyan would be, kailan lang nagiging required yung bonus na yan, pag yan ay nakapaloob sa ating kontrata or yung popularly known na CBA, yung ating bargaining agreement. So, collective bargaining agreement nakapaloob sa ating employment contract. So, kung malinaw na nakasad doon, so obligado yung employer. Pangalawa dyan is already a company practice. So, naging demandable na ang bonus na yon. So, kung matagal na itong binibigay, karaniwan yan, 3 years or more na yung binibigay, at consistent at walang kondisyon, at hindi sinasabing discretionary or one-time yung bonus na yon, naging company practice na yan, so obligado na yung ating employer na magbigay. Okay. So, yun ang yung very nature ng tinatawag nating bonus. Kaya lang kasi, ang sigurong binabanggit na bonus o Christmas bonus, they're actually referring to our 13-month pay. Okay, sa mga pribadong sektor. Kasi sa public, meron ng 14-month pay. So, yung kalahati, yung kasi sa government, siyempre, nakukuha nila ng buo ng May. And then, yung buo pa rin, 14-month pay pagdating na ng December. So, and usually, that is being given not earlier than November 15. So, pagdating naman sa ating pribadong sektor, so yan ay nakapaloob sa ating Republic Act, Presidential Decree 851, wherein yung 13-month pay ay ginawang mandatory para sa mga rank and file employees na nagtatrabaho sa pribadong sektor. So kapag nakapagtrabaho sila ng kahit isang buwan sa loob ng isang taon, so regardless of their employment status, kasi maraming nagtatanong, paano naman ako kung ako ay isang contractual employee, so isa akong casual employee or probationary employee, so makakatanggap ba ako ng tinatawag nating 13-month pay? The answer is yes. Okay, so syempre and of course tinatanong din minsan I've already
mention about rank and file employees. Kasi pag managerial employees, they are not included dito sa 13-month pay. So depende na kung nakapaloob yan sa collective bargaining agreement na more beneficial to the employees na kailangang ibigay. So, syempre, kailangan nilang ibigay, including managerial employees. Pero hindi sila required, ang employer, sa ilalim ng batas. Kasi sinabi sa batas ay rank and file private employees. Okay, so that is usually being given on or before December 24. So, yun kasi, pwedeng isang buo ng on or before December 24 or pwedeng hatiin yan kalahati sa June, kalahati din sa December. So, kaya siguro yun yung basehan din ng ating mga kababayan kung bakit nila kinokolekta na yung 13-month pay ay tinatawag na Christmas bonus. But then again, if the company gives 13-month pay and at the same time nagbibigay din yan ng Christmas bonus out of their generosity, okay, choice nila yon. Okay, so gusto nating liwanagin that when you talk about bonus, it is not an automatic right. Okay, so nagkakaroon lang ng bonus kung meron tayong basihan gaya ng collective bargaining agreement. Pero when you talk about 13-month pay, mandatory yan. So kailangan ibigay yan sa mga empleyado. Wala nang kondisyon. Okay, basta nagtrabaho ka sa kumpanya na yan and you have rendered more than a month, so you are now entitled to receive a 13-month pay. Okay, so And the 13-month pay, attorney, is equivalent to 1 month's salary? Ganun ba yan? Okay, so may computation actually sa ilalim ng batas kung paano to arrive yung tinatawag nating 13-month pay. May computation yan sa sa ilalim ng batas kasi usually ang ginagawa hindi usually, ito talaga yung basic formula in the computation. So you have to compute yung basic salary that you have earned within the year. So ito total mo lahat ng salary mo for the whole year. So ngayon, yung total salary na yon, i-divide mo by 12 to arrive you with your 13-month pay. So gaya ng binanggit ko kanina, pwede kasing hati yung bibigay sa'yo. Yung una ay pagdating ng June, yung unang kalahati, at yung hati naman ay bibigay ng December. Okay, so pwedeng ganon. Or pwede namang one time na ibibigay ng buo pagdating na ng on or before December 24. And usually, pagdating sa ating mga employer, binibigay yan kasi during the Christmas program. So, syempre, may mga kasama tayo na pinagbabawal or hindi sila naniniwala sa Christmas. So, ngayon, ang problema, dahil nga hindi sila makapag-attend doon sa Christmas program na yon, ang tanong, pwede bang hindi sila bigyan? Kasi sinasabi kasi ng ibang empleyado, eto lang, kalinawan, kasi wag nyo akong i-judge na, palibasa ikaw siguro, ibang religion ang pinaniniwalaan mo, kaya sobra kang depensa, hindi yon. Ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa batas. Okay, so although these employees have the option to join, kasi marami naman sa kanilang gusto pa rin sumali. Kasi nga gusto rin nila yung festive mood ng December at gusto na rin nila na makisali din sa mga games. So, kung sasali sila, their option, if they will not join because of the religious beliefs, pwede rin. Hindi natin sila po pwedeng pilitin dahil doon. Kaya nga, nagbigay ng payag yung ating DOLE, although it's not an advisory na may numero, but then again, gusto nilang paunahan na kasi yun nga, marami tayong naririnig, usually pag December, dapat pala hindi ka tumatanggap ng Christmas bonus kasi di naman kayo naniniwala sa Christmas. So parang pag naririnig ko yan, parang it's already a form of discrimination. So discrimination naman yan. Okay, so they will attend or not attend the Christmas program
but then they have to receive, okay, what is due for them. Okay, kung yan ay 13-month pay, mandatory yan. Kung yan ay Christmas bonus, bibigyan sila dahil nakapaloob yan sa kanilang collective bargaining agreement, or it already became a tawag nito, it's part of already of their tradition. Okay, so company practice na yan. So it ripened to company practice. So magiging mandatory na sa company na magbigay ng ganyan na bonus. Okay, So if we base those benefits of employees in the private sector, the Christmas bonus is not compulsory on the part of employers to give that privilege or bonuses during Christmas season kariyay empleyado na, abogado, ganun ba yon? Hindi, ganito sir. Bale, when you talk about Christmas bonus, that is actually an act of generosity on the part of the employer. So, dahil halimbawa, you were able to achieve yung tinatawag na target ninyo. So, nakabenta kayo ng sobra-sobra doon sa expected na target ng kumpanya. So, ngayon, sabi niya, okay, magbibigay tayo ng bonus. So, kung ganyan ulit, next year, magbibigay ulit tayo. And another year, ganun pa rin. So, ngayon, pwede bang tanggalin mo on the 4th year yung pagbibigay ng bonus na yan? The answer is no. Kasi it already ripened into a company practice. So, nasa sa labor yan, based on jurisprudence. So, kung binibigay mo na yan ng 3 years or more, it already became a company practice. So, obligado ka nang magbigay. So, ito naman sa ating mga employer, wag naman gamitin ito na dahilan na hindi na kayo magbibigay ng bonus sa iyong mga empleyado. Kasi deserve naman nila yan kung nagtatrabaho naman sila ng maayos. Although, sabihin natin na it is not as mandatory as the 13-month pay na binanggit ko kanina. So, kasi yung ating 13-month pay na binanggit ko kanina, it's mandatory. Kasi nakapaloob yan sa isang batas. So, nasa presidential decree yan. But then again, when it comes to bonus, na out of the generosity or benevolence of the employer, dahil hindi yan mandatory, hindi ka na magbibigay. So, kung deserve naman ng inyong mga empleyado, bigay nyo na. Kasi, gaya nga ng kanta, di ba? Ibigay nyo na ang aming Christmas bonus. Pero yung yan, sa could we safely say that depending on the performance of employees, or could it be called also as performance bonus kariti empleyado who are performing well, most especially in terms of their sales nga pag-inkaman ti kumpanya? Yes, pwede. Kahit anong ipangalan dyan, sir, no problem. Basta kung bonus man yan, ibibigay man yan ng December or any time of the year. Okay. Kung, of course, hindi naman, kasi kung yan ay ginagawa na ng more than 3 years at walang kondisyon, consistent yan, hindi yan one time na binigay lang for 3 consecutive years. Okay, and it already became a company practice. So, magiging required na yung kampanya na magbigay yan. So, yan din siguro ang dahilan ng iba na ngayon meron, sa next year wala. So, that's a matter of discretion on the part of the company. Kaya lang, yun nga yung sinasabi natin, mas mainam naman na magbigay ka ng mas marami kasi they are more motivated to remain into your company and magiging loyal sila kung binibigay yan. Okay, but then, pagdating sa 13-month pay, ito yung mandatory. So when we say mandatory, failure to give yung kanilang 13-month pay, it's a violation of the law. So violation yan ng batas. So pwede kang parusahan kung hindi mo ibinigay yung kanilang bonus. Okay, so pwede kang maparusahan dyan. So, pwedeng i-report ka nila sa DOLE
or sa NLRC for the non-payment of the 13-month pay, at pwede kang panagutin din ng possible damages. And of course, pwede ring administrative sanctions sa employer. Okay, so kasi ano yan non-compliance to labor, to the labor code. So non-compliance yan. Okay, so these are mandatory or obligation of employers to their employees, the 13-month pay. Whereas yung mga other benefits like Christmas bonus is case-to-case basis, ika nga. Depending on the performance of the company or the employees themselves, most especially in terms of sales, kari ito'y mabalinmet niya pag-inkaman iti may sa kumpanya. Gaputa, no, iti sir, act of generosity. So talagang mapagbigay yung employer na yan kahit nawala naman sila, kahit hindi nila na-reach yung target, pero talagang namimigay yan ng bonus out of his generosity. Kasi matulungin yan ng employer at namibigay, so pwede yan. Wala namang, hindi naman pinagbabawal sa batas kung magbigay ka ng sobra doon sa nire-require ng batas. Okay, naggasot lagit din dito empleyado no kas pagarigan there are employers nga makabael and willing to be a Santa Claus during Christmas holidays nga mangted iti Christmas bonus other than the 13-month pay. Sana pero parang ganun sa amin, abogado, hindi lang during Christmas but every month may performance bonus po kami every month. Depende doon sa income po namin every month. I think gasyati formula na in the computation of giving our performance bonus on a monthly basis. Kaya't adidya nga formula na no adidya na income ti may sa kumpanya per month, kaya't adda iti maited kada kami kada iti empleyado o kada kami kung nakmangkiti example iti Action Radio nga performance bonus per employee no kwalitoy iti kada bulan. So kada titatang mapagsasalitan about performance bonus, about Christmas bonus, and 13-month pay. Kaya't DJ ko natin ang Christmas bonus, depende ba DJ financial capability of the employer when it must be it must correspond to a 1 month salary of every employee, no kwa? Oh, yung Christmas bonus here, ano yan act of generosity. So it's nasa kumpanya na kung paano sila mag-devise ng policy and how to distribute that particular bonus. So nasa kumpanya na yan. Kasi alangan naman na you are going to reward someone na hindi naman nag-perform. Okay, so syempre may mga guidelines din na is-set by the company. So nasa company na yan. Bahala na yung kumpanya na yan. So kung gusto pa rin niyang bigyan lahat, kahit hindi naman sila nag-perform, so gaya ng nabanggit natin kanina, because that is an act of generosity. So it's the option of the company. Kahit na hindi siya ganun kalaki ang kanyang kinita, talagang sadyang mapagbigay siya sa mga kanyang mga empleyado, gaya ng Dole Philippines. So, napanood ko yun na very concerned yung employer sa pagbigay ng benepisyo sa kanilang empleyado. So if that is the company practice, so be it. Basta ang sinasabi lang ng batas, you have to comply with the mandatory requirements. So sabi niya 13-month pay ibigay. So dapat yon hindi yan negotiable. Dapat talagang ibigay. Pero pagdating sa bonus, so po pwedeng optional. And if the company gives more, gaya ng company nyo, sir, for example, nagbibigay ng sobra doon sa nire-require ng batas, mas happy ang ating gobyerno pag nagbibigay yan ng mas sobra doon sa nire-require ng batas. Okay. Sa bagay, kung natin nga
it's an act of generosity on the part of the employer kung magbibigay siya ng Christmas bonus o hindi. Pero you stated a while ago that if a company consistently give the Christmas bonus for a period of 3 years, successive 3 years, parang nagiging compulsory or mandatory on the part of the employer to now give monthly or Christmas bonuses the succeeding years. Ganun ba yun? Yes, sir. Kasi it will ripen to a company practice. So kung according to jurisprudence or sa mga decisions ng Supreme Court, ginawa kasi yan, it became a case law. So naging batas na yan na dahil sa jurisprudence na yon. So kung yung kumpanya nyo ay nag-constantly giving that bonus year by year, so for a period of 3 years binibigay na yan, so it will translate into a company practice, magiging mandatory na sa kumpanya na kailangan niyan ibigay yung Christmas bonus. Christmas bonus or anumang bonus na yan. Nako, napakagandang balita yun. Meron ba tayong kopya ng decision ng Supreme Court yun para at least may saturate namin? So, hindi na po pwede na on the 4th year babawiin mo na kasi treat mo lang din na employer na hindi ka na magbibigay. So, hindi pwede yun. It has already ripened into a company practice. But then again, yun na yung nasa decision na ng Supreme Court, jurisprudential yan. So, merong decision. So, yan talaga. So, naging batas na, kumbaga, in essence, parang batas na yan. So, kung meron kang reklamo sa DOLE or pagdating sa NLRC, at yan ang issue pagdating sa hindi pagbibigay ng bonus, kung nakitaan yan, na binibigay yan, ang bonus na yan, so, for more than, for 3 or more years na binibigay yung bonus na yan. So, hindi na po pwedeng i-deny yung mga empleyado. Nako at napakagandang balita yung balita, mga abogado. Ngayon ko lang mapakinggan na meron palang ganung decision ng Supreme Court. Isa yan sa basehan ng pagbibigay ng tinatawag nating bonus. So, although talagang hindi siya required, but then again, if that is contained in the CBA or if it already been a company practice na binibigay ito for more than 3 years, so ito yung tinatawag nating company practice doctrine. So, it will apply. So, hindi na po pwedeng i-deny sa inyong mga empleyado na magbigay ng bonus na yan. Kung nagbibigay kayo ng ganyang bonus for more than 3 years. Paano na po, abogado, pagka yung employer po natin ay magbigay ngayon o i-break nila yung successive 3 years na pamimigay ng Christmas bonus, paano na yon? Okay, so yung ating it's a way of just like circumventing the law so as not the employer will not be compelled to give the Christmas bonus to its employees kung gano'n ang kanyang magiging sistema. Okay, so kung hindi successive, yun ang problema. Kasi ang binabanggit na batas is successive 3 years, so magkakasunod na taon. Okay. So ito ay magiging company practice. But then, kung yan ay hindi successive, okay, so putol-putol, so hindi po pwede. Okay, so kaya nga, but then again, hindi naman sana gamitin ito na parang on the part of the company, di ba? Na kung karapat-dapat naman yung ating mga empleyado na makatanggap ng bonus, okay, on top of their salary, so ibigay na lang natin kasi they are more motivated to work with you or even become more loyal to the company if we give more than what is required by the law. So yun lang naman, yun lang ang okay, abogado, ada ti reaksyon ditoy, ada ti reaksyon kuna na
nagmayat meten di jay nga desisyon ti Supreme Court nga dinakamat ni Attorney Kid ket sapay ta at dadali ito'y employers nga saan nga nakopret ta kaste kumati aramidan do anyat nakopret nga tayo na ya naimot ko na. Baka kasi dyan, ito naimot. Nauni dito nga lingwahe nga nakoprete na po yan. Dito direction na 1322 po abogado. Nakapalog kasi yan actually sir sa jurisprudence decision yan ng Supreme Court at naging eto na yung doctrine ng company practice doctrine. So, ang company practice doctrine, ibigang sabihin na kung ang employer ay matagal nang nagbibigay ng benepisyo or patuloy na gumagawa ng isang practice empleyado, maaaring maging karapatan na ito ng empleyado kahit walang nakasulat sa kontrata. So, yun ang nakapaloob sa ating batas. So, yun nga, dapat consistent siya for a period of more than 3 years, binibigay na yan. So, nagiging demandable na on the part of the employer yung pagbibigay ng bonus na yun. Okay? But then again, yung 13 monthly, huwag kalimutan na dapat ibigay yan, mandatory yan every December. Baka naman mga employers kinakailangan din awitan din natin ng kanilang mga empleyado para ibigay mo na Merry Christmas sabi na nila bago nila ibibigay yung Christmas bonus na yan kung talagang kinakailangan dahil po kumikita naman ang kumpanya at nagtatrabaho naman ang kanilang mga empleyado katulad dito sa DCJC kaya po motivated lahat na magtrabaho upang makamit ang pagiging number 1 uli ang DCJC Action Radio Lawag. Yes sir. So yan talaga, namomotivate ka to work. Although hindi na ito nakapaloob sa batas, but then sa management, okay, pag ikaw pag mas sa human resource, pag yung mga empleyado mo are merong benefits that you give more than what is required, so the more that they are motivated. So kahit hindi nakapaloob yan sa batas, kung binibigay mo yan, natural reaction yan ng mga empleyado. Kung inaalagaan mo ng gusto, aalagaan din nila yung inyong kumpanya. Okay, and so other than... I-remind natin, sir, na hindi naman required na kapag yung when you talk about, halimbawa, nagbibigay kayo ng bonus na ganyan, hindi naman required na gawin yung mandatory para sa mga empleyado na kailangan nilang sumayaw muna. Okay, kailangan muna nilang sumayaw sa Christmas program bago nyo ibigay yung anumang benepisyong matatanggap nila. Kasi according to our DOLE, hindi po pwede yun. Okay, so wag nyong gawing dahilan. Hindi dahil hindi kita bibigyan ng bonus dahil hindi ka naman naniniwala sa Christmas sa Christmas kasi itong bibigay ko Christmas bonus. So pwede ba yun? The answer is no. Sa bagay, attorney, it's better to give than to receive and to be generous employer means more blessings to come. O di ba apo abogado no kas pagarikan na digita tayo iti agbalinmet niya pamati dito'y employers to. Ngayon nakagasgasan yes sir, kaya lang on top of giving bonuses to your employees, dapat naman kahit yung mga basic yung mandatory labor standards compliant yung ating company. Baka kayo naman nagbibigay kayo ng bonus sa sobrang tipid ninyo, yung empleyado nyo pinapakain nyo lang sila sa sahig. So pwede ba yon? So hindi pwedeng justification na hindi bale kahit na yun, kakain naman sila sa sahig, binibigyan naman namin sila ng Christmas bonus. So pwede ba yon? Hindi. Kasi yung ating halimbawa yung pagkain na yan, okay, ng isang empleyado, dapat meron silang ligtas at makataong workplace.
Okay, so that would be considered unsafe and hostile working environment. Yung pakainin ang empleyado nyo sa sahig. Okay, so baka kasi pagiging justification ng employer na to na palibhasa kami ay nagbibigay ng sobrang bonus, galing yan sa hindi namin pagpapagawa ng isang halimbawa, yung kainan, di ba? Yung lugar ng, or yung pantry ninyo, hindi na kayo nagpagawa dahil nagtitipid nga yung company nyo para mas maraming matanggap na bonus ang iyong empleyado. So, tama ba yun? The answer is no. Kasi very basic naman yung pagbibigay ninyo ng tamang working environment or workplace or ligtas or safe na work environment ang iyong empleyado. Basic yun. And in other instances, just like the working hours per day that an employee must render to the company, total limit official working hours in government or in public sector is 8 hours, di ba, abogado, per day? Yes, sir. Okay, so, hindi naman po pwede yun kasi separate ang ating mga Christmas bonus doon sa mga sa bayad sa overtime pay. So, hindi naman po pwede yun. It's because you are rendering beyond office hours, so bibigyan namin kayo ng bonus, pwede ba yun? Hindi, kasi obligado ka talaga na magbigay ng overtime pay if you are going to work beyond the normal working hours. Nakapaloob yan sa ating Article 83. Okay, so nasa Article 83, so if you work beyond 8 hours, so that means you are already entitled to what we call overtime. And or otherwise, an employee in a government sector must report to office 5 days a week. Whereas in private sector, they must have had 1 day off per week. Ganun ba yun, abogado? Yes. Kasi sad to say na pagdating sa ating mga nasa pribadong sektor, ang binabanggit kasi ay ang pagtatrabaho ng ay yung ating bakasyon ay isang araw. So that would be equivalent to 24 hours. Sabi kasi sa batas, 24 hours ang iyong bakasyon. Okay, sa isang week nakapaloob yan sa labor code. So, of course, sa government, 5 days a week. Yun talagang nakapaloob sa batas. Kaya nga, we are so happy na merong mga labor advocate kagaya ng Kamanggagawa Party List. I'm not promoting, kaya lang nababasa ko kasi yung kanyang advocacy on giving more leaves and at the same time vacation for the private sector. So yun naman yung goal niya kasi feeling niya parang the private sector are deprived of these benefits na natatanggap sa gobyerno. Kasi nga sa inyo, sir, wala nang tinatawag sa gobyerno, meron tayong tinatawag na first leave. Sa ating pribadong sektor, meron naman tayong tinatawag na service incentive leave. Kaya lang sa government, meron ding vacation leave, sick leave. Pero pagdating sa private sector, yung service incentive leave, yun na yung, or paid leave, yun na yung equivalent ng vacation or sick leave nyo. So parang masyadong deprive yung ating private sector. And now, meron pang approved na mental health leave sa gobyerno. So, and of course, the private, we are just awaiting a counterpart na law for the private sector na allowing them or giving them also yung mental health leave. So, talagang deprive yung sa private sector. And now, kaya nga tayo rin ay talagang sumusuporta rin sa panukala na taasan din ang tinatawag nating rate na minimum wage para sa mga nasa pribadong sektor. Okay. So nakailang increase na sa gobyerno pero pagdating sa private sector, so medyo mahina. So yung pagtaas ng mga sahod. So they also deserve that. Most especially because of this rising prices in
basic commodities, masyadong mabilis yung pagtaas, hindi siya sumasakto doon sa tinatanggap na sahod ng ating mga manggagawa sa pribadong sektor. Sana ibigay na nila sana ibigay na nila additional not only incentive but salary adjustment. Anyway, abogado, we have discussed a very interesting issue in this afternoon's program para sa ating programa, no. Most especially itong nagiging decision ng Supreme Court na mga kumpanya na nagbibigay ng Christmas bonus for a successive 3 years ay magiging parang compulsory na beyond the 3 years na pamimigay sa kanilang mga empleyado ng Christmas bonus. Maraming salamat kung mayroon sana tayong kopya niyan na magandang balita sa ating mga empleyado doon sa private sector. And in that, abogado, maraming salamat ulit sa inyong oras dito sa ating programa. Ang programa po natin, Sika Kentilinteg. Merry Christmas, abogado. Happy New Year in advance and God bless you always. Same to you, sir, and to all your listeners, and happy listening to Mr. Frederick Partido. So, lagi daw nakikinig sa ating program. So, thank you very much, sir, and good afternoon. And then maraming salamat niya pala, abogado, for your greetings. Thank you very much, and God bless you likewise. Thank you. Kada kiti amin nakakailyantiyo, ngagboy-boy ka na kami by Facebook, and agdingding nga po by live streaming, kaditi radyo na ti Intero Alubong. Maraming salamat. God bless. Mabuhay. Sika Kentilinteg. Aksyon! Radyo! I have headache and I have siponots. Pag 2, pwedeng flu. I have body pain and I have sore throat. Pag 2, pwedeng flu. I have lagnat.